Ako po si Sister Evelyn Buet, taga Pasay, 68 years old, may 2 anak at isang apo. At sa kasalukuyan, ako po ay taga Davao City na. Ang naging kabuhayan ko po ay real estate sa loob ng mahigit 3 dekada. Sa lumang buhay ko po, nakapasok po ako sa isang maling relasyon. Nainlove ako sa isang lalaking may sarili ng pamilya at nagkaroon kami ng 2 anak. Nagkasama kami sa loob ng 20 years. Sa umpisa, para kaming totoong pamilya sapagkat kami po ay magkakasama sa isang bubong. Sama-samang nangarap, nagpaaral ng mga anak at hindi alam ng mga anak ko na hindi kami tunay na ikinasal sa kanilang ama. Hanggang isang araw, naging magulo na ang lahat. Ang aming mga anak ay lubos na naapektuhan. Away dito, away doon hanggang dumating ang isang punto na nawalan ako ng kumpiyansa sa buhay. Humina ako sa real estate at kung ano-ano pang trabaho ang pinasok ko pati mga pagtitinda ginawa ko na para ma-provide ko ang pangangailangan ko at ang aking mga anak. May kaibigan akong nag-invite sa akin na dumalo sa life group sa bahay nila at sigasig ng naging kaibigan ko na yung mga follow-up. Unti-unti kong nakilala ang tunay na Diyos na sa aking buhay. Narinig ko ang Mateo 63, ngunit higit sa lahat ay pinagsikapan niya na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Simula noon ay nagdesisyon akong bitiwan ang mali kong relasyon sa ama ng mga anak ko. Ang sabi ko noon sa Diyos, Lord, susunod ako, bibitiwan ko ang mali kong relasyon, pero ayusin mo ang buhay ng mga anak ko. Umalis ako sa bahay namin sa Pasay na hindi ko alam saan ako titira, pero salamat sa buhay ng mga tunay kong kaibigan na lalo ng aking mga kapatid na umaalala sa amin ng aking mga anak. Nung panahon na dumadaan kami sa matinding pagsubok, nakikitira ako sa pansamantala sa mga kaibigan ko sa Makati hanggang sa nag-decide akong sa mga kapatid ko na paaralin ang mga anak nila, pag-aralin ang mga anak nila sa Maynila. Doon nagkaroon ako ng libreng tirahan kasama ang mga pamangkin ko. Kahit mahirap na buhay namin, nagpatuloy ako sa Panginoon. Kahit wala akong pera, nag-a-attend ako sa life group, maging sa Sunday service. Naramdaman ko ang tunay na kapayapaan kahit sa kawalan. Dahil sa sobrang pag-ibig na naranasan ko sa Panginoon, excited akong dumalo sa mga gawain. Sumasakay ako ng jeep at tricycle, makapunta lang sa church kahit araw hanggang gabi akong nasa church. Masaya ang puso ko at hindi ko iniinda ang pagod kahit mga senior pa ako. Sumasama din ako sa mga misyon kahit sa malalayong probinsya at maging sa ibang bansa. Tunay nga na naranasan ko ang tunay na pag-ibig at kagalakan ng tanging sa Diyos ko lang naranasan. Sa pagpapatuloy ko na lumalim ako sa aking relasyon sa Panginoon, ang una kong naging bunga ay ang aking mga anak na si Sheila at si Sherlon. Nakatagpo sila ng Panginoon at sa biyaya at grasya niya pareha silang nakatapos ng pag-aaral. Sa pagsunod ko sa Panginoon, nakita ko at naranasan ko ang tunay na ligaya, kapayapaan at pag-ibig na tanging sa Diyos ko lang nararanasan. Dahil sa pagliligtas sa akin ng Diyos, ibibigay ko sa Diyos ang aking buong buhay upang maglingkod sa Kanya ng buong puso. Ngayon po, ang aking panganay na anak ay nakakapag-asawa ng taga Davao. Sila dinala ng Panginoon sa loob ng halos 10 taon. Nanalangin na naloobin ng Panginoon na magkaroon ng simbahan sa THC sa Davao para makasama ko ang aking panganay na anak at ang aking apo. 2025, sinagot ng Panginoon ang panalangin ko, nabuo ang THC Davao at nagkasama kami ng panganay kong anak sa pagbuo ng simbahan. Sa loob ng 1 taon ng simbahan sa Davao, nakaranas at nakakita ako ng himala sa mga pamilya na nakakasama namin sa katimbang namin sa simbahan. Higit sa lahat sa mga magulang at buong pamilya ng manugang kong si Gilbert. Salamat sa Diyos sa buong buhay sa aming mahal na Pastor Dong, Pastora May, na nagbuo ng simbahan sa Davao. Dahil dito, maraming buhay ang nabuo at ngayon ay bumubuo na ng buhay ang iba. Tunay nga na nakapakabuti ng Panginoon at tapat na magpakailaman. Ang salita ng Diyos na sa aking pinangahawakan ay Isaiah 41:10.
Ako'y sasayo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Sa kabutihan at magliligtas sa akin ng Panginoon, ibinibigay ko na ang buong puso ko, aking buhay maglilingkod, maging kagamit-gamit sa kaharian ng Diyos. At ang naging nabuo sa puso ko na ang sabi ko, as for me, in my house, we will serve the Lord.